Sa previous episode, ang bida nating si Noor ay isang masigasig at masipag na tao na kung saan pangarap niya na maging isang adventurer. Simula nung namatay ang kanyang ina ay lakas loob na nagdesisyon si Noor na pumunta sa lungsod upang mag-apply bilang adventurer. Nag-apply siya dito kaso sinabi ng lalaking receptionist na bago maging isang adventurer ay kailangan muna niyang mag-aral ng basic combat. Nag-aral si Noor para sa basic combat kaso lahat ng sinasalihan niya ay itinaboy lamang siya dahil sa kakulangan niya ng kakayahan para sa basic combat na ito. At sa pagpapatuloy, sa loob ng kastilyo ay natanggap ni Prinsipe Rain ang isang ulat tungkol sa bawat kakaibang pangyayari na kamakailan lang naganap sa kaharian. Laking gulat niya nang malaman niyang marami sa mga ulat na ito ay katulad ng insidente na naganap sa kagubatan ng mga halimaw, na nangangahulugang malaki na ang impluwensya ng kalaban sa kaharian. Inutusan niya ang Secret Service na ipagtipon ang lahat ng miyembro na may kakayahang maghanap at pumunta sa kagubatan upang matukoy kung may mga kalaban doon. Nais din niyang tawagin ang 6 na pinuno upang tumulong dahil maaaring seryoso ang sitwasyon. Sumunod agad ang Secret Service sa kanyang utos at hindi makapaniwala si Rain na hindi niya agad napansin ang mga pangyayaring ito. Wala siyang ideya kung ano ang plano ng imperyo subalit dismayado siya na handa silang isusugal ang buhay ng mga inosenteng mamamayan para lang makuha muli ang karapatan sa dungeon. Samantala sina Noor at Lin ay kumakain at mabuti na lang at mabait ang guildmaster at ibinigay pa rin kay Noor ang gantimpala kahit walang pruweba. Alam niyang hindi magsisinungaling sila at maliit na bagay lang naman ang isang goblin kaya't wala siyang nakitang masama rito. Masaya si Noor na matagumpay niyang natapos ang kanyang unang hunting kasama ang babae, ngunit nagtataka siya kung hanggang kailan pa mananatili ito at malapit na maggabi na kaya't marahil nag-aalala na ang hari. Sakto na sinabi ni Lin kay Noor na uuwi na siya kaso babalik siya kinabukasan. Bago siya umalis ay dumating si Rain, pero hindi para kay Lin kundi para kay Noor at may pakiusap siya dito at humihingi siya ng paumanhin dahil biglaan ito. Gusto niyang pumunta si Noor sa isang lungsod sa Mountain District bukas ng umaga kasama si Lin. Magbibigay siya ng karwahe at kasama na rin ang escort para sa biyahe at syempre, mababayaran ng maayos si Noor kaya't pumayag siya dito kahit hindi malinaw ang detalye ng misyon at ang totoo, kaya siya pumayag ay dahil hindi pa siya nakasakay sa karwahe at gusto niyang maranasan ito. Habang tumawid ang karwahe sa tanawin, namangha si Noor sa ganda ng paligid dahil ang tanging lugar na nakita niya ay ang kanyang tahanan sa kabisera, ngunit si Lin ay hindi mukhang nag-e-enjoy sa biyahe at tinanong niya kung hindi ba gusto ni Lin ang tanawin. Sumang-ayon si Lin na maganda ito kaso naaawa siya kay Noor na nabigyan ng kahilingan mula sa kanyang kapatid. Sinabi niya na huwag siyang mag-alala dahil mababayaran siya ng maayos at may utang na loob pa siya kay Lin sa pagtulong sa kanya sa pagpatay ng goblin. Bago sila umalis ay ipinaliwanag ni Rain ang ruta ng kanilang karwahe, napupunta muna sila sa Mountain District ng Toros at maghihintay ng kaunti bago magpatuloy. Kung walang kakaibang mangyayari doon, tatawid sila sa bundok papunta sa banal na teokrasya ng Mithra at tinanong niya kung talagang okay lang na mabayaran siya kahit wala siyang gagawin, at sinagot siya ni Rain na okay lang iyon kaso ang pagiging wala niyang gagawin ay sa pinakamahusay na sitwasyon lamang kung walang mangyayari. Umaasa si Lin na magiging maayos ang lahat kaso handa siya kahit may mangyaring hindi maganda, hindi niya gustong banggitin ito pero binigyan siya ni Rain ng lihim na utos bago sila umalis na may paparating na malaking krisis. Sa kabisera ng kaharian, wala nang magagawa si Rain upang pigilan ito kaya sinabi niya kay Lin na kung sakaling makakarinig siya ng balita tungkol sa pagkawasak ng kabisera ng kaharian, kailangan niyang tumakas papunta sa Mithra kasama sina Noor at ang kapatid niyang babae. Hindi niya sinabi kay Lin ang planong ito dahil alam niyang gugustuhin niyang manatili at lumaban para sa kabisera, at ayaw niyang ilagay ito sa panganib at sa palagay ni Lin, hindi magandang ideya na iwan ang kabisera sa ganitong sitwasyon pero iginiit ni Rain na napakahalaga ng trabaho niya. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ni Rain na mapanatiling ligtas si Lin, sa kasalukuyan ay nagpapahinga sila at ang iba pa sa tabi ng ilog at humingi siya ng paumanhin kay Noor sa pagkakasangkot nito sa gulo. Hindi maintindihan ni Noor kung ano ang ibig sabihin ni Ens dahil dapat ay isang ordinaryong paglalakbay lang ito. Napansin din ni Noor na mukhang may iniisip si Ens, kaya't tinanong niya kung may bumabagabag sa kanya at sinabi lang ni Ens na medyo nag-aalala siya sa kasalukuyang tungkulin niya bilang escort, na nangangahulugang kailangan din niyang panatilihing ligtas si Noor. Iginiit ni Noor na hindi siya dapat mag-alala dahil kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya.
at kung kinakailangan ay tatakas na lang siya at sinabi ni Enz na hindi siya dapat mag-alala dahil kaya niyang protektahan si Noor at Lin gamit ang kanyang kalasag. Namangha siya nang ipakita ni Enz ang kanyang kalasag na gawa sa berdeng liwanag. Sinabi nito na maaari siyang magtago sa likod ng kalasag kung sakaling nasa panganib sila at ayon kay Lin, si Gilbert ay sapat na malakas upang pabagsakin ang isang dragon at halos kasing lakas naman ni Enz si Gilbert. Samantala ay nararamdaman ni Noor na mahina siya dahil halos hindi niya kayang labanan ang isang goblin. Binanggit niya kay Enz na siya ay napakahusay kaso hindi ito itinuturing ni Enz na talento at natuklasan niya ang kanyang espesyal na kapangyarihan noong siya ay bata pa sa ampunan, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Isang araw ay nakita ng kaibigan niya ang liwanag na nagmumula sa kanyang kamay at hinawakan ito, na nagdulot ng sugat sa kaibigan niya at matinding trauma ito para kay Enz. Ngunit nang malaman ito ng mga matatanda ay agad nilang pinagaling ang bata at kinausap si Enz tungkol sa kanyang kakayahan. Hindi siya napapagalitan dahil aksidente lang ang nangyari, ngunit interesado ang mga matatanda sa kanyang kakayahan at ipinakita ni Enz ang kanyang berdeng liwanag at kinilala ito bilang isang kaloob mula sa kalangitan. Maaari itong maging anyo ng espada upang labanan ang mga kaaway o kalasag upang protektahan ang mga mahal niya. Isang versatile na kapangyarihan ito na maaaring magwasak ng isang bansa depende sa paggamit nito, kaya't sinanay siya ng mga sovereign na gamitin ito ng tama at ang pangunahing nagturo sa kanya ay ang Shield Sovereign, at hindi nagtagal ay kaya na niyang lumikha ng kalasag na kayang pigilan ang mga malaking bato. Kahit na kontrolado na ni Enz ang kanyang mga kapangyarihan, ang insidente sa kanyang kaibigan ay nagdulot ng takot na baka makasakit siya ng iba at kaya sadyang nilalayo niya ang sarili sa mga tao sa paligid niya. Ngunit noong araw na nakilala niya si Noor nagulat siya nang maalala niyang narinig na niya ang pangalan nito. Sa isang misyon kasama si Dandal ay niligtas lang ni Noor si Enz mula sa isang higanteng mantis, kaso may iba pang mga halimaw sa unahan at ang mga sundalong kasama nila ay nagsisimulang mapagod. Binanggit ni Dandal na sana ay may isang tulad ni Noor pa rin sa paligid. Si Noor ay nakatanggap ng pagkilala mula sa amain ni Enz bago pa man niya magawa ito, kaya nagkaroon siya ng natural na selos kay Noor kahit hindi pa niya ito nakikilala noon at kaya't noong unang pagkikita nila, naging malamig ang pakikitungo ni Enz kay Noor at hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin niya ang selos. Subalit ayaw niyang hayaan ang kanyang damdamin na makaapekto sa misyon dahil kailangan niyang protektahan si Lin sa lahat ng paraan. Habang nagpapatuloy sila sa bukirin ay napansin ni Noor ang isang kakaibang patay na bahagi ng bukid. Agad na naramdaman ni Lin na may mali kaya't nagcast siya ng uncover spell at tinanggal ang concealment magic upang ibunyag ang isang higanteng makamandag na palaka. Samantala sa kabisera, lumala na ang sitwasyon gaya ng inasahan ni Rain at maraming halimaw ang nakita sa buong kabisera at habang abala ang warrior corps sa pagharap dito, pero kulang pa rin sila ng mga sundalo at iniutos ni Rain sa mga tropa na harangan ang daan upang pigilan ang pag-usad ng mga halimaw. Habang ginagawa ito ay nais niyang tumulong ang Secret Service at mga mangangaso, hindi pa rin makapaniwala ang hari na kaya ni Dory na magdulot ng ganitong kalaking pagkawasak dahil lang sa hindi niya nakuha ang gusto niya. Sa kasamaang palad ay mukhang hindi pa ito ititigil ni Dory at tinanong ng hari kung nasaan ang 6 na pinuno, at sinabi ni Rain na naipadala na silang lahat sa iba't ibang lugar dahil sa mga napakalakas na halimaw na lumitaw. Dahil dito ay kumakalat ang kanilang puwersa at pababa ang kanilang tsansa ng tagumpay, ngunit kahit papaano ay nagawa ni Rain na mailigtas si Lin sa tamang oras at samantala ay kasama ni Lin at ng iba pa, pagkatapos mag-cast ni Lin ng uncover spell ay may isang batang lalaki ang inatake ng halimaw. Nakita ni Enz ang halimaw at nakilala ito bilang isang Black Death Dragon, pero sa pag-atake ng halimaw sa bata ay hindi nagtanong si Noor at agad na tumalon upang ipagtanggol ito at nang sasaktan na sana ng halimaw ang bata, dumating si Noor sa harap niya at tinanggal ang atake. Samantala ay tinanong niya si Lin kung napansin niyang sabay lumitaw ang bata at ang halimaw, na nangangahulugang nagtatago rin siya ng spell at iisa lang ang ibig sabihin nito na ang bata ay maaaring isang Demonkin. Naalala ni Lin ang pag-uusap nila ni Rain tungkol sa Demonkin at ang Demonkin ay halos kapareho ng tao subalit may espesyal na kakayahang bumuo ng mental na ugnayan sa mga halimaw. Dahil dito ay mas malapit sila sa mga halimaw kaysa sa mga tao at kadalasang tinitingnan bilang mga masasamang nilalang, may mga ulat na halos nalipol ang mithra ng mga Demonkin 200 taon na ang nakalipas, kaya't malawakan na hinuhunting ng mga tao ang mga Demonkin. Inakala na naubos na ang mga Demonkin,
ngunit may ilan pa ring natitira sa mundo at dahil sa kasaysayan at halos pagkalipol nila ay labis silang napupuot sa mga tao. Dahil Demon King ang batang iyon ay ibig sabihin lang nito na siya ang nagdala ng halimaw upang subukang salakayin ang kabisera. Hindi makapaniwala si Enz na tutulungan ni Nor ang isang malinaw na kaaway, ngunit sa anumang sitwasyon ay iniisip pa rin ni Lin na dapat silang tumulong kay Nor, gayunpaman ay dinala siya pabalik ni Enz at sinabing hindi niya papayagan si Lin na tumulong dahil hindi ito ligtas. Habang pinipigilan ni Nor ang mga atake ng palaka ay napagtanto niya na mas mahina ito kumpara sa goblin na nilabanan niya kasama si Lin, kaya't kung mapipigilan niya ito hanggang makarating sila ay madali na itong mapapatay. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ni Nor at nagsimulang maglabas ng itim na gas ang palaka patungo sa kanya, karaniwang tatalon palayo si Nor upang iligtas ang sarili kaso kung gagawin niya iyon ay masasaktan ang bata, kaya't napagpasyahan niyang harapin ang gas. Sa kasamaang palad ay nagdulot ito ng pagkalason kay Nor at ang epekto nito ay sobrang masama para sa kanyang kalusugan, nagsimulang magdugo ang kanyang bibig at mga mata habang kumakalat ang lason at alam niyang nakamamatay ang lason na ito. Bumagsak siya sa lupa habang nawawalan ng lakas ang kanyang katawan at muling maglalabas ng lason ang palaka, gustong tumakbo ni Lin upang iligtas siya kaso pinigilan siya ni Enz at babala na mas malaki ang susunod na ulap ng lason kaya't malalagay lamang siya sa panganib. Tungkulin ni Enz na protektahan si Lin sa lahat ng paraan, kaya't kung masisigurado niyang mabubuhay si Lin ay maibabalik ang kaharian sa pinakamalalang sitwasyon at bukod pa rito. Ang isang hininga mula sa Black Death Dragon ay tiyak na kamatayan kaya't kahit na may pinakamagaling na manggagamot sa mundo, hindi pa rin nila maililigtas si Nor. Habang muling naglalabas ng lason ang halimaw, ginamit ni Enz ang kanyang kalasag upang harangin ito kaso may ilang lason na nakalusot kaya't nagsimulang gumamit si Lin ng Purify upang subukang pigilan ito, ngunit hindi sapat at habang nagpupumilit pigilan ang lason ay humingi ng paumanhin si Enz kay Nor sa pag-iwan sa kanya upang mamatay. Labag ito sa kanyang mga prinsipyo na baliwalain ang isang tao na nasa bingit ng kamatayan sa harap niya, ngunit wala siyang magawa at sa kanyang pagkabigla ay nakita niyang patuloy pa rin si Nor sa pakikipaglaban sa palaka, kahit na may dugo na lumalabas sa kanyang bibig at mga mata. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit mataas ang pagtingin ni Dandal kay Nor dahil sa hindi matitinag na kagustuhan niyang protektahan ang iba kahit anuman ang kapalit. Subalit kahit na gusto pa ni Nor na ipagpatuloy ang laban ay malapit na siyang mapatay ng lason. Maya-maya ay muling bumagsak si Nor sa lupa at nakita niyang marami siyang dugo, ngunit sa kung anong dahilan ay sinabi niyang mabuti ito at mukhang may plano siyang talunin ang palaka pagkatapos ng lahat. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.